Okay, sa pagpapalit po ng voice coil ng speaker, kailangan po natin ng cutter blade yan. Yan pong ginagamit ko. Cutter blade na matalas. Ayan, habang tinatanggal po yung cup. Yung pong unang tanggalin natin na yung cup bago natin makuha yung voice coil na sira or sunog. Yan yung voice coil. Sunod nating tatanggalin sa pamamagitan ng cutter. Yan. Konting dahan-dahan lang dahil baka masira yung paper cone. Ayan. Slice nyo lang yung gilid. Pailalim. Yan. Tuloy-tuloy lang i-slice nyo hanggang sa tanggal yung dikit niya. Kasi yan, tinatanggal natin po dyan yung epoxy 5. Yun din ang gagamitin natin mamaya pandikit. Epoxy 5 minutes. Mas madaling dumikit at matuyo. Ayan, natatanggal na po. Yan, kita nyo naman. Sira na yung rewind niya. Pagka ganyan sira-sira na, sabog-sabog na, wala na talaga. Kailangan nyo lang linisin yung yung dumi at saka yung naiwang wire. Ayan. Yan, lilinisin po natin ngayon yung magnet. Pinakagap niya. Kailangan gumamit kayo ng papel para malinis yung loob ng magnet. Kahit anong papel, basta medyo matigas at medyo makapal, yung kakasya sa gap ng magnet niya mismo. Tuloy-tuloy lang hanggang sa mawala yung mga dumi. Kasi pag nagpalit kayo ng voice coil, hindi sasabit sa voice coil yung mga dumi. Ayan, lalagyan natin ng tape kasi lilinisin pa natin yung gilid ng pinagdikitan ng voice coil para hindi na pumasok sa loob ng magnet. Kanya lang. Ayan. Kasi kailangan pa nating bawasan yung gilid niya kasi sikip yung ipapasok nating voice coil. Sa iba pong nagre-rewind, tinatanggal nila lahat yan, isang buo na yan. Pero pag nagmamadali ka, wala ka ng time, yan, ganyan na lang. Dukot. Ayan. Bawas lang sa mga pandikit na natira. Hanggang sa magkasya yung voice coil niya. Basta pagkatapos nyo i-slice yung mga pandikit, linis po ulit. Basta dapat bago nyo ikabit yung voice coil, malinis siya. Kasi kapag marumi yan at naikabit mo na yung voice coil, sasabit yung voice coil, iba ang tunog, hindi maganda. Ayan. Konting linis. Linis pa. Ayan. Tuloy lang yan, ganyan lang. Ayan, pagkatapos magbawas ng pandik ng mga dumi-dumi, linis ulit sa gap niya para totally walang dumi. Ayan, ulit-ulit ng panlinis kasi minsan may mga kalawang yan. Ayan, nabago natin coil. Binili ko lang yan kasi mahirap mag-rewind, lalo na pag walang gamit. Mura lang naman yan, mga 350. Yan. Paglalagay nyo yan, pag ilalagay nyo yung
voice coil, kailangan nyo lagyan din ng spacer. Ayan. Plastic yan. Plastic na makapal. Para makapaglaro yung voice coil natin kapag tumutunog na siya. Kailangan walang sabit. Ayan. Sa gitna niya mismo ilalagay. Tsaka yung rewind niya, kailangan nakaangat ng konti sa magnet. Hindi lubog na lubog. Para hindi pigilan sound niya kapag ginagamit niya na siya. Ayan. Kailangan pantay. Ganyan lang po. Yan. Ready na yan. At ayan ang pandikit natin. Gumamit po tayo ng epoxy 5 minutes. Kailangan nating i-mix yung yan, dalawa na yan. Hardener at adhesive. Magtimpla lang po kayo ng katamtaman na pandikit para hindi masaya. Mabilis pong tumigas yan. Kailangan eksakto lang. Mix siya. Basta 5 minutes, titigas na agad yan. Lagyan po natin ng pandikit sa gilid ng voice coil. Ayan. Kailangan mabilis. Kasi minsan, pag mabagal, tutulo yan diretso sa magnet. At yun ang magiging dahilan ng hindi magandang tunog. Sasabit yan sa magnet mismo. Kaya after po niyang lagyan ng pandikit, kailangan itaob natin para hindi pumaba yung pandikit na nilagay natin. Ayan. After niyan, itataob na natin para hindi bumaba yung pandikit. Okay? Ganyan. Okay, after 5 minutes or 6 minutes, pwede na po nating tanggalin yung spacer natin. Ayan. At wag po natin kalilimutan po, mag-subscribe lang po tayo para another more video. Sa mga susunod na mga video ko, abangan nyo na lang po. Marami po tayong i-rewind ng mga sirang speaker. Okay? Salamat po. Tingnan nyo lang po mabuti. Ayan. Gumagalaw po siya, ibig sabihin wala po siyang sabit, no po. Kapag may sabit siya, mararamdaman nyo na po pag tinataas siya yung ganyan. Ayan, ang sunod po natin ay ihinaw po natin yung wire niya para mag-connect sa speaker. Ayan. Kailangan po natin konting kaskasin yung wire niya, tanso, para dumikit yung tingga. Ayan. After po nyan, ang pan-tester natin, kung wala po tayong tester, pwede po tayong gumamit ng battery na 9 volts para malaman natin kung gagana siya. Papalo po yan or tutunog. Uugong ng konti. Papalo po yung speaker niyan kung gumagana siya. Ayan. Pagkatapos po natin matesting kung gumagana siya, ang next po natin dyan ay ibabalik na po natin yung cup. Pinakatakip niya. Ayan. Hindi na po epoxy ang pandikit natin dyan, kundi rugby. Para madaling tanggalin. Ang epoxy pipe po ay ginagamit lang sa pagkakabit ng voice coil. Ayan. Finish na po. After po nyan, kailangan po natin lagyan ng pabigat para dumikit ang ating cup. Okay.